Umaga na naman, panibagong araw na naman ang pagninegosyo. Alam niyo bang napakasarap sa pakiramdam ngayon? Yung tipong dati kang walang alam o sa buhay, pero ngayon may negosyo ka na. Yeah. Hindi ko kaya, sabi nila. Kakayanin ko, sabi sa sarili. Ako'y aangat, handang bumagsak. Walang papakinggan kundi aking sarili. Hindi ko kaya, sabi Dating bobo sa school. Ngayon may negosyo na. Alam mo ba yung feeling na parang galit lagi sa'yo nanay mo? Kasi naman ako yung tinatawag na bobo. Yung tipong wala kang interes sa school. Sa totoo lang, nakagraduate lang ako ng elementary dahil sa pasang-awang grade. Pero alam ko kung bakit mababa yung grade ko noon. Hindi kasi ako madalas pumapasok sa school Mas pinipili ko pang dumiskarte ng pera kaysa pumasok. Kapag pumapasok nga ako, wala talaga akong alam sa tinuturo. Pala absent kumbaga. At pagdating nung high school, pinilit ko pa rin makatapos ng elementary kahit pasang-awa. Pero ganun pa rin. Mababa pa rin yung grades ko. Nung second year high school ako, nakikout ako. Dahil nasangkot ako sa isang away. Alam mo yung tipong pinagtabuyan ka na, makukulong ka pa. Kaya 7 taon ako tumigil sa pag-aaral. Pero nag-aral pa rin ako. Dala yung paniniwalang kailangan makatapos para gumanda yung buhay. At eksakto pa may bagong bukas na eskwelahan sa malapit sa amin. Kaya nag-enroll ako. Sa una okay naman. Pero kada bigayan ng card, mababa pa rin yung grades ko. At doon ako unti-unting naniwala na bobo talaga ako. At umiral na rin yung katamaran ko. Hanggang sa may isang teacher na gusto ko tulungan. Kinuha ako para maging student assistant sa school. Tendero sa kantin. At ayun yung naging excuse ko para hindi pumasok sa klase. At may malungkot na nangyari sa akin nung 4th year high school ako. Na-kick out na naman ako. Ang masakit pa nun, nung araw na kick out ako, 4th periodical test na. Konting kembot na lang, gagraduate na ako ng high school. Yung tipong malapit mo na makamit yung diploma mo, tapos na-kick out ka pa. Nahinto na naman ako ng 3 taon sa pag-aaral. Nung gusto ko na naman mag-aral, nagpunta ako sa Maynila. Dahil wala na sa akin tumatanggap na school dito sa aming lugar, pumunta ako na Maynila at doon ako nakapag-enroll ng 4th year high school. Pero sa nangyari sa akin, natutunan ko to. Kahit gaano ka baba yung tingin sa'yo ng mundo, kahit gaano ka pa kabagsak sa eskwelahan, may pag-asa pa rin. Hindi ko talaga akalain yung dating bobo, walang kwenta sa pag-aaral, ngayon may negosyo na. At hindi lang basta negosyo. Negosyo na unti-unting lumalaki at bumago sa buhay ko. Minsan, hindi grades ang magdidikta sa buhay mo. Hindi grades ang magsasabi ng kapalaran mo. At kung hindi ka ganun ka-willing matuto sa labas ng classroom, hindi mababago yung buhay mo. Kaya wag tayong susuko kung mababa man yung grades natin sa paaralan at kung pangit yung performance mo sa school, hindi ibig sabihin nun ganun din sa totoong buhay. Kailangan lang natin matuto sa bawat pagkakamali at kailangan lang din natin i-improve yung sarili natin kung gusto natin magbago ang buhay natin. Kaya hanggang dito na lang, another day, another story with blessing. Stay humble, stay hustling, stay grinding. Peace! Whoa. Yeah. Hindi ko kaya, sabi nila. Kakayanin ko, sabi